Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Follow nyo lang to, no? Everyday po tayo. Everyday or every night tayo nagla-live, no? Mat po yung ating content. Ngayong October, ano tayo? Ito yung ano natin, no? Sa may baba, no? Yung mga full tutorial natin nandyan sa Sir Tokwa, YouTube, and Facebook, no? In-upload natin dyan. Okay, so ngayon, gabi, ang topic kasi natin. Ngayong October, sa mga bago na pasok dito, algebra po tayo ng buong October. Good evening, Sir Gaz! Kalis ganda ako pero need ko pala ito balikan. Yes! Okay, good evening. Okay, so ano tayo ngayon? Good evening, Sir Gaz. No? Ayan, mga regular students natin. No? Regular students yung mga lagi pumapasok sa atin dito. And meron tayong irreg, meron tayong transferee, no? Yung mga bagong follow sa atin, transferee tawag. And yung mga ginagabi na, no? Pagka ginagabi tayo, yung mga nagba-bounce, no? Bounce na sila. Nagka-cutting naman tawag dun, no? Dito pwede mag-cutting. Okay? So, good evening po. Let's start our discussion na siguro, no? Ano ba? Okay. So, sabi doon, na meron tayong tinatawag na algebraic expression. Okay? Is a mathematical phrase that contains numbers, variables. Kung natatandaan niyo, x and y, variables ang tawag natin dyan. Good evening, Sir DJ! Oy, dito na yung mga, regular students, no? And operations such as addition, subtraction, no? Here are few examples ng algebraic expression. 3x plus 5, 2y minus 4 or z, ax squared, no? Ayusin natin to. 7 a squared plus 2ab minus b squared. No? So, ayun yung mga example natin. No? Good evening sa ating lahat, no? Example natin na yan. So, ang pinagkaiba niya sa equation, ito, expression, tapos yung equation naman is merong ganyan. Na meron itong equal sign, tsaka itong meron kabilang side. So, ang discussion lang natin is about expression, ito lang siya. Okay? So, each of the example consists of terms, parts of the expression, separated by plus or minus, variables, letters represent, coefficient, yung number, Okay, punta tayo sa kabilang slide kasi doon papaliwanag natin na maayos. Okay? So, ito yung ating example, no? So, 7ax squared, basa natin yan, 2ab minus b squared, no? So, itong addition, tsaka itong subtraction, tawag natin dyan operators. No? Operators. Okay, para mga operation, di ba? So, operators. Tapos ito naman, tawag naman natin dito sa 7 na to, no? Tawag natin dyan numerical coefficient. Okay? Tapos ito tawag natin dito sa B, yan ay variable. Okay? Ngayon, ito 'di ba magkasama sila? No. So dito magkasama sila, tawag natin diyan numerical coefficient. Tawag din natin diyan coefficient. No. Pero ang tawag natin sa kanya kung yung number is numerical, to naman is literal. Literal na coefficient, no. Hoy, good evening Sir Tobias, good evening. Simula lang natin, no, second slide pa lang tayo. And then, dito, itong 2, sabi nga natin yung numerical coefficient, yung ito is literal, ito literal din. Okay, tapos ito namang number 2 dito is, tawag natin dyan ay exponent. Okay. And then, meron tayong tinatawag na degree, no? Degree of the expression. Paano malalaman yung degree? Degree is yung highest exponent. Okay? Sa case na to, ang highest exponent natin is 2, tama ba? So, ang degree niya is 2. So, ayun yung mga ano natin, yung 7 is numerical coefficient. Ito, literal coefficient. Ito, operators to. And then yung 2, numerical. Ito naman, literal. Ito naman, operators. Itong B, variable. And then, yung 2 is coefficient. Ngayon, kung meron pang kadugtong na kunyari plus 3, yung 3 naman tinatawag natin na constant. Wala din yung constant. So, alam ba yung president namin? Nagla-live yata sa kabila eh.
Ewan ko si Ma'am M kung nasaan. Parang hindi ko pa nakikita. Nasaan nga ba sila? Yung mga muse, wala pa. So, yan yung kompletong natin, no, definition. And then, meron naman tayong tinatawag na, so, parang yung fraction, no, tumigil na Saan? Sa live. Ewan ko, kanina nagla-live, ilang daan na ako dun eh. Okay? Thank you po sa mga nag-follow sa atin. No? Tawag naman natin dito, halimbawa, di ba? Itong nasa taas kanina is expression siya. Tapos meron ding expression dito sa baba. Tawag naman natin dyan, yung parang siyang fraction, di ba? Ang tawag natin dyan is rational expression. No? May R pala. Expression. No? So, meron kang fraction, meron ka ditong expression sa taas, meron kang expression sa baba. Nag-drop na po. Present. Oy, good evening. Pinya, kanya. Thank you po sa mga kesa ulitin ko yan, graduate na. Congrats naman, graduate na. Okay. Kung gusto niyo ng refresher, ito na yung refresher. No? Okay, rational expression, para lang siyang fraction. No? So, ganun pa din naman to. Ngayon, ang ano lang dito is yung degree. No? Yung degree. Sabi sa ibang nabasa ko, kinukuha natin yung degree. Ano ang degree ng nasa taas? Yung highest exponent, 2. Sa baba naman na is exponent 2. So, yung iba, hindi nila kinukuha yon, no? Tawag dito. Sabi nila, yung numerator daw, kung 2 yun, 2 lang siya. Tapos yung denominator is 2. Hindi na natin sila papakialaman. Kukunin lang natin yun nasa taas, kukunin lang natin yun nasa baba. Pero sa ibang nabasa ko, pinagma-minus daw yan para makuha natin yung ano man tawag doon? Coefficient. Ay, yung degree pala, yung degree. Sorry. Degree, no? Yung degree. Pinagma-minus daw, so 2 minus 2. Pero sa iba, hindi naman daw yun. Kuya, nagre-ready din po kayo para sa entrance exam. Hindi, pwede na rin yan, review na din yan. Kasi lahat naman ng algebra nandito sa atin. Pero ang tinuturo ko talaga is review ng yun yung aking work ngayon. Nagre-review tayo ng LET na pagka. Ngayon kasi off-season, nakakatapos na kasi ng LET. Kaya nandito tayo ngayon sa TikTok para magturo naman ng free, no? Kaya follow nyo lang tayo na kasi everyday naman tayo nagla-live. So ngayong October, sabi nga natin October is algebra month, no? Sana matapos natin. Transfer ka po. Transfer yung mga bago. Okay, ito naman tinatawag naman natin dito is rational, no? Pagka ganito naman yung naka-ganyan, di ba? No? May mga ganyan tayong example, di ba? Ayan. Ang tawag naman natin dito is radical pala. Radical expression. Okay, so ang ginagawa lang natin dyan, ginagawa natin fraction yung kanilang mga exponent. So, sila sir, guess kasi hindi ko talaga yan, sir, math major po ako, dyan ako nahihirapan. Yan, naintindihan ko yan. Ayan. So, ito naman, ang ginagawa natin dito, para maging expression siya na madali natin makita is, halimbawa, meron yan dito na invisible na 2, pagka radical. So, may 2 dyan. Ang ginagawa natin dyan, para matanggal tong radical, etong exponent ni x, i-over 2 mo, yung y, i-over 2 mo, tapos yung z yan hindi 2. Lalagyan mo rin siya ng 2. Pag isinimplify natin ito, 2 over 2 magiging 1. So, mawawala na yun. No? Imbis na 1, hindi na natin ilalagay, di ba? Hindi natin ilalagay kasi invisible yan. Okay? So, tapos yung y naman, ganun din, magiging 1. Yung z, iiwan lang natin na 3 halves. Ngayon, ito na yung ating bagong expression. Okay? Calculus, please. Wala pa calculus eh. Algebra pa lang tayo. Okay? So, balikan ko lang muna. No, teka. Dagdagan pa natin yung discussion natin. Okay? So, ang discussion pa natin is ganito, no? May dagdag pa tayo. Halimbawa, ang expression natin is 2x plus 7x plus 5. Okay. So, ngayon, kung isa lang siya, kunyari, 2x squared lang, yan ay tinatawag natin na monomial. Tapos, pagka dalawa, binomial, kunyari, 2x
squared plus 7x lang. Binomial. Pag tatlo, trinomial. Ito. Trinomial. Pagka-apat or mas marami, multinomial. Yung polynomial ginagamit natin, no? Ito, tinatawag natin yan na polynomial kahit isa lang. Itong dalawa, polynomial din yan. Yung tatlo, trinomial. Polynomial din yan. Yung marami is multinomial, polynomial din yun. So, parang ang general term natin is polynomial sa kanilang lahat. Let's review what. Hindi eh. Ano lang to, parang algebra. Basic ng algebra, no? Pero, pwede na rin kasi papasok din naman yung mga... May exam naman to, may quiz. Okay, let's have our quiz, na ba? Okay, let's have our quiz. Ano yung ray? Rational expression ba yan? Meron dito mamaya pang nasa lampas number. Ito muna. Quiz na tayo. Identify the variable in the expression. Meron dun mamaya sa may baba. 15 items lang tayo ngayon, no? 15 items. Yung 1 to 10, madali. Yung susunod sa baba, medyo mahirap, ano? Ayusin ko lang. 7x cubed plus 4x squared minus 5. Ano daw yung variable natin, no? Ano natin? Thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Iloropil B, X, B, sabi ni Quarry, Pinya, B, B, X, B, Teacher Dan. Thank you po sa pag-follow, Teacher Dan, no? Romel Castales, letter B. Welcome dito lahat, ano? Kahit anong course, basta merong math sa, gustong matuto ng math, no? At yan ay ano sa atin dito, no? At welcome dito and mag-discussion dyan sa ating comment section kasi binabasa ko naman. Ang hindi lang pwede dito is yung nakikipag-away dyan sa comment section. Ano? Lahat pwede dito, lahat ng gustong matuto, ha? Kahit engineering, kahit BS Math, kahit ano pa, lahat. No? Pwede dito, ano? Paano po pag curse Sorry, mabilis kasi ako matawa sa mga ganyan. Ako, paborito kasi Curse One. Ay. Mine na yung kanta ng Mine. Si Curse One yun, di ba? Si Curse One ba yung Mine? Paano? Corta edits, letter B. Okay, let's answer this one, no? Kita ko naman nagsasagot na ating mga regular and irregular students, no? Engineer Giorgiano. Paano, ano na? Letter B. AJ to sir, student mo. Teka nga, tingnan ko nga. Oo nga. Oy, AJ, kamusta? Ayan dyan, mga engineer na yan. Ayun, mga una ko mga students, nasa TIP pa ako. MEP pa, no? Yung mga papasok na engineering sa TIP, kung yung mga TIP dyan, no? Isa ako sa mga nagtuturo dati, and mga una kong mga students. No? 2013 pa yata yun. No? Totro. Engineer. Okay, let's answer this one. Andyan pala. No? Naging teacher na ako ng math, no? Napunta lang, hindi na ako engineer ngayon eh. Ayun, mga naging estudyante ko pa dati. Yung kaibigan ko na din. Siyempre, tagal na. Tagal na panahon na. Pwede. Uy, sorry, nandiyan pala kayo. Sige. Ang sagot natin dito, variable, no? Pag sinabi natin variable, ayun yung letter, no? Wala naman tayong ibang letter dyan, kundi yung ating letter X. Letter B tayo, no? Agala tayo yung edad natin. Ulit si X. Hindi tayo patatapos kay X. Babalikan natin sila. Manood kayo ng Happy for You. Hindi ko pa napapano saan pa pwede manood niyan. What is the coefficient of x squared? X squared in the expression 9x to the 4th minus 5x squared plus 3. Madali lang yung 1 to 10 nito eh. Kasi ano pa lang tayo, no? Ang coefficient. Okay? Meron tayong tinatawag na dalawang coefficient, no? Letter C, letter B, magkakaiba. C, B, C, B.
Coefficient ang hinahanap Yasu V. B. Darin C. Shing D. C po, sir. Darin C. Ano natin? Letter B, sir. Final answer. Final answer, Harit. Uy! Good evening, Sir Harit. Nasi B. Brilliant J D. Okay. Goyo B. Brilliant D. Coefficient tayo hinahanap natin Coefficient of... Oh, ito daw. Coefficient daw nito. Ano daw ang coefficient? B po. Sabi ni Ken B cos coefficient of x squared. Okay? Sabi ni Ma'am Lilith's boyfriend. Okay? Darin C, una, B. It's me, Vic. Oh, dahil kaya mo sagot, sir. Yun lang din po. Walang gano'n. Kailangan magsasagot din kayo ng inyo, no? B, D, B, C. Okay, let's answer this one. Pag sinabi natin coefficient, dalawa kasi yung ibig sabihin ng coefficient. Pero sa tanong na to kasi, may binigay tayo na x squared. Ito yon. Ano daw yung coefficient niya? Yan ay negative 5. Very good, no? Ito tinatawag natin na literal coefficient. Ito naman tinatawag natin na numerical coefficient. Dalawa yan sila, no? Ito tinatawag natin na constant. Ito, ganun din, tinatawag natin na pwede ring variable, pwede ring literal coefficient. Ito naman is numerical coefficient. Okay? Numerical. Very good, no? Nakikita ko na alam nyo. Letter B. Sakit natin. Hindi, kakasimula lang. Number 2 pa lang. Mr. M, no? Let's answer this one next. Determine the degree... Ay, makikita yung apelido natin. May pangalas. Okay? Engineer A, letter B. Determine the degree of the polynomial. No? Ayusin natin para maayos yung pagkakaw. Nakaganito kasi hirap mag-type. No? 2x to the 4th minus 3x third plus x minus 8. Okay, thank you po sa mga nagpa-follow sa atin na... Uy! May nag-give sa atin. Ciao. Thank you po, Sir or Ma'am Chowder. No? Thank you po sa pa-heart natin. Heart me. Thank you po. Highest exponent is the degree. Natin, basahin natin mga sagot natin. Okay, B, sir. B. Review sana dito na lang. Ito ang review natin, Okay, mag-alala. Susunod na mga topic naman mahirap na. No, nung mga nakaraan kasi, no, kung yung mga nandito na, no, RK9, no, B po, sir. Harit Villa, final answer, degree. Okay. Oh. Ang ginagawa natin dati, nagsisimula tayo sa pinakamababa, no, kung nabutan nyo yun. Tingnan nyo lang dito sa ating channel, ano ba? Account, no. Makikita nyo dun yung mga nauna na nating lesson. Nagsimula tayo sa addition dito, no. That's why 4 is the highest degree. Okay? Let's answer this one. Thank you po sa mga nag-follow, nagla-like, no? And nagsisend sa atin ng gift, no? Thank you po. Ang dami nating nanonood, nakakatuwa naman. 277 tayo ngayon, ano? Thank you po. Ang dami nanonood. Thank you. 280 pa, di ba? Okay, let's answer this one. Pag sinabi nating degree, no? Pag sinabi nating degree, yun yung pinakamataas na exponent ng ating mga variable, no? Thank you po, Aris Jane, sa pag-ano sa atin. Okay, tingnan natin dito. Meron kang 4, meron kang 3, meron kang 1 dyan na invisible, tama ba? Dito, naka x raised to 0 yan, kaya 1, di ba? So, wala. So, ang highest natin dyan, very good sa lahat. Nakita ko wala tayong nagkamali, letter B. Okay? So, halimbawa, paano naman kung, sige, mamaya, may example naman tayo dyan. Next. Enya B, no? Identify the coefficient in the term y. Parang umulit ang tanong. So, madali lang to, no? 6y squared. Coefficient. Okay? Dito, meron tayong pagtatalo dito kasi coefficient lang hinahanap, no? Identify the coefficient in the term. Okay? Sige nga. Meron tayong explanation, letter D, letter A. May ano tayo dito, may discussion, ano? Kasi identify the coefficient in the term negative y squared. Is it A or is it, ano daw, coefficient natin? Ay, good evening, Sir Pin. Good evening. Explain po. Sige. Meron tayo coefficient kasama ng degree, sir. Hindi, pagka ganyan lang yung tanong, ano yung isasagot ninyo? Sige nga.
Paano natin, letter A, sir, letter A ba? Sige, tingnan natin kung ano ang magiging sagot natin dito. Kasi, sa definition natin, nakabalik na rin. Oo nga, kasi mahirap makatsempuan, ano. Nitong araw kasi, minsan hapon, di ba? Ngayon, gabi tayo. So, para mas marami na, usually nakikita ko pag mga 9 tayo nag-start, maraming nanonood sa atin, ano. Thank you naman, ano. Thank you sa mga nag-share ng ating live na nagpa-follow. Identify the coefficient in the term negative y. Sige, dali na, sir. sorry. Let's answer this one. Thank you pa sa mga nagpa-follow. Ang sagot natin dito, pag ganyan lang yung tanong, identify the coefficient in the term negative 6y squared. Ang sagot natin dyan, eto. Letter A. Okay? Pero, sabihin ko lang sa inyo, ito kasing negative 6, yan ay numerical coefficient. Okay? Ulitin ko lang, ito naman ay tinatawag natin na literal, yung letter, no, coefficient. Pero kasi, pag tinatanong lang sa atin yung coefficient, ito ang ating laging sagot, yung number. Okay? So, pag sinabi natin, di ba? So, ayun yung ano natin, thank you po. Ang dami click sa thank you po. Ayan na. Oy, bumalik. Pag sinabi natin coefficient lang, ang hinahanap doon yung numerical coefficient. Kahit dalawa naman talaga silang coefficient. Ito literal, ito numerical. Okay? Tandaan na, ng square root. Wala pa tayo doon, pero malapit na tayo doon. Malapit na tayo. Hindi yun yung variable yung y. Variable din yung tawag doon sa y. Pero kasi, other term for the variable is literal coefficient. In letters, mga variable. No? So, pag hinahanap lang coefficient, automatic numerical coefficient yun. Okay? Gets ba? Pag literal kasi, ito ang katumbas niyan, coefficient. Ito naman, pag sinabing variable, ito yan. Pero kasi ang tawag din sa kanila, literal coefficient, numerical coefficient. Pang grade 7 tinuturo nyo. Yes. Gets ba? Oy, solid mensuration. Tingnan natin pag nakaya natin, no? Basta tapusin lang natin yung algebra ngayon. Pag natapos ko yung algebra, magde-decide ako kung anong magiging next topic natin. Next subject. Kasi, yan, variable talaga. Engineering mech naman namin, balik lang ako sa years algebra. Tama yan kasi pang-start to, no? Quadratic equation. Malapit na tayo dyan sa mga subject na tinasabi nyo, no? What is the degree of the expression? Ito, meron tayo dito ng tanong. Teka, ayusin lang natin, ha? Sige, lahat tayo maano natin. Basta, October, dito sa ating classroom, no? Sa Sir Tocos classroom, October tayo is algebra. Ayusin ko lang, no? 3x squared y plus 4xy cube minus 5. What is the degree? Ano the degree ng expression natin? Sige nga. 15 years since algebra. Or siya nagla-live lagi. Usually gabi. No? Gabi or hapon. Conic section din. Sige. Anuhin lang natin. Differential equation. Di ko mag-gets. Naku, matagal-tagal pa tayo. Baka next year pa yan pag inabot natin. Sige. A. Tinitingnan ko 3. Tinitingnan ko yung mga sagot, A. Tinitingnan ko B. Sige. Nandito. Ewan ko, ma'am, kasi ano nga pangalan niya? Baka nag-iba na naman ang pangalan. I-share mo nga sa kanya to. B po, A, magkakaiba sagot natin. Gusto ko to, may discussion ulit tayo dito, no? Kasi marami nakikita ko magkakaiba sagot. Ganito, gusto ko din i-discuss, ano? Sige, sagot pa, tinitingnan ko. Sir, emergency ako, nood lang ako. Pag na-upload mo to sa... sige, Sir Tapes. Ina-upload naman natin, no? Sa mga bago nga pala natin, mga transferee natin na tinatawag yung mga bagong follow sa atin, puntahan nyo to, andito sa baba. Nandiyan yung ating mga pina-upload natin, no? Okay? Assessment. Anong assessment? Choose the largest. Okay, let's answer this one. Uy! Thank you. Ang dami nagkakasabi. Yung nasa baba, dyan natin na-upload yung mga recorded nito, ha? Okay, let's answer this one. Ang tamang sagot dyan is, very good, number 4, letter C. Letter C, may nakita ko mga C. A, C, C yan. C, ha? Papaliwanag ko kung bakit. Sinasabi natin, di ba, degree of the expression is the highest. Hindi ito. Hindi yan. Bakit? Meron kasing 1 yan. Ito rin merong 1. Ngayon,
Pagka dalawa yung variable natin, dalawa yung yung letters, no? Tinatawag natin letters or yung literal coefficient, ipinag-add natin yan. So diyan, ito is 2 plus 1, 3 yan. Dito naman 1 plus 3. So ito magiging 4. So yung degree natin is 4. Nagigets ba? Pagka dalawa or tatlo, pagsasamahin mo yung kanilang mga exponent para makuha natin yung degree ng expression. Nagigets ba? Thank you sa mga nagpa-follow sa atin. Nagigets ba? Ayan. Marirecall nyo rin yan, ano? Tinatanong yan sa mga board exam, kahit engineering, kahit san pa. Na, sa LET, tinatanong din yan. Nice one. Very good. Next. New knowledge. So, very good na. Next. Highest degree naman daw. Sige nga, tingnan natin. Basahin nyo muna yung problem ha, bago natin yan. Basahin natin na, in the polynomial x cubed minus 4x plus 7x squared, what is the term with the highest degree? Sige nga, ano daw term? Pag sinabi naman nating term, ano yun? Ano nangangahulugan yun? No? Ito yung galing naman, 400 nanonood sa atin. Graduate na ako pero nakikinig ako. Nakikita ko C, B, B, C. Pero di ko na maintindihan. Sige, ito yung tamang time para explain natin to, no? Paano pag sinabi nating term ang hinahanap natin? Letter C, mamili sa C, sexy, euro na C. Thank you pa sa mag-follow. AC pala. Okay, C. Okay, let's answer this one. Pibyang, C. C po, C. David, C. Kimina, C. Lilith's boyfriend, A. First term, okay. Pag sinabi nating term ang hinahanap naman natin, what is the term? No? With the highest degree. Ibig sabihin yung buong term. Paano ba natin malalaman yung term? Ito isang term yan, ito isang term, ito isang term. Sineseparate sila ng mga operators natin na tinatawag. Operators yan ha. Yung operations, no? Tawag natin dyan operators. Okay? Operations, no? So ngayon, kinukuha din natin. Ano ba pinakamataas na degree dyan? Ito, di ba? So, isasama natin siya sa term. Okay? So, ang sagot natin yan, very good. Nakita ko letter C lahat ang sagot. Very good ha. Okay, ito sagot. Okay? Sagot natin yan. Ngayon, pag tinatanong to, kunyari, itong second term, yung naging sagot natin, is it 4x lang ba? Or negative 4x? Negative 4x kung sakaling ito yung sagot natin, na sinasama natin yung sign. Masasama. Very good. No, tama yan, no? Masasama, ha? Okay? Ililinawin lang natin yun, nasasama siya. Okay? Hindi siya basta 4x lang. Negative 4x. Okay? Very good, very good. Next, number 7. 5x cubed plus 2x minus 3. Madapakadali na nito. Inulit lang na siguro yung tanong, no? Sir, anong assignment kagabi? Binonus ko na lang yung assignment yung kagabi, ha? Fundamentals, ano yan? Teka lang, binabasa natin. Hindi. Aerodynamics. Algebra trigo pa lang tayo. No? Thank you pa sa mga nanonood sa atin na 400 nanonood. Madali lang to ha. Uli, sagutin na natin to. Madali lang eh. Is a polynomial, what is the degree? Ito lang yon, no? 3. Highest degree lang, no? Highest exponent. Highest exponent. Madali lang siya kaya sinagutan na natin, ha? Okay, next. Meron tayo ditong tanong. X to the 4th minus 2x cubed plus 16. 3x squared plus 5. X cubed plus 7x squared plus x plus 9. 8x to the 5th minus x. Ano daw dyan? We should have following expression as the degree of 4. Sino daw sa kanila? Yung meron degree na 4, ha? Hindi tinatanong dito yung highest degree. Tinatanong lang kung ano daw expression yung merong degree na 4. Nakikita ko magkakaiba. Bakit ganon? A, D. Letter D, A, C, A, C. Thank you po sa mga nag-follow, nag-share ng ating live, no? Thank you po. Sir Chowder, thank you po sa pag-send sa atin, ha? Sir, sabi nga para madali.
Mamaya may solving tayo, number 11, no? Meron tayong solving ha. Mamaya, meron tayo. C? Bakit magkakaiba? Uy, si ano? Ma'am, okay. Ha? Thank you po. Ano sagot? Ba't magkakaiba? CAD, CAD nakikita ko. Sino daw dyan yung pinakamalaki? Pinakamalaki. Yung number 4, no? 4 yung degree niya. Letter? Tingnan nyo. Very good, no? Ang dami na. Nakita na natin. No? Nakita na marami nakakasagot. Letter A. No? Ito highest exponent niya 4. So, yung degree niya is 4. Ito kasi 5. Ito 3. Ito 2. So, dun tayo sa 4, which is letter A. Very good, no? Mga nakakuha ng ating sagot. Okay, malapit na tayo sa mahirap, ha? Unti na lang. 2 items pa. What is the variable in the expression? One, two. Ayusin ko lang ha. B minus 6A B 3 plus 2B. No? Ano daw yung variable dyan? Ano daw yung variable sa kanila? Thank you po sa mga letter D, letter D, letter D. Okay, is it 12? Is it A only? B only? Or both? A and B? Ano daw yung variable na tinatawag natin? No? Variable. Okay, may nakikita akong C. Bakit? May B. Ano daw yung variable natin dyan? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mabuti. Nakikita-kita natin dyan kung anong variable ha. Sa mga umabot kanina sa discussion, madali lang to. No? May discussion tayo. Variable is the letter gamit sa given. Okay? Nakita ko na. Puro sagot na. Ganun na. Bumaba na yung sagot. No? Ang sagot natin dyan is both A and B. No? So, A, ito mga variable natin. No? Ulitin natin ito. Coefficient. Coefficient din yan. Coefficient din yan. Pero tinatawag to na numerical. Ito naman literal coefficient. So, pag sinabi naman natin na variable, ito lang yon yung mga letters, no? A and B lang, no? Ito naman, wala tayo, no? Kung sakaling mayroong plus 3 yan, ito constant. Kung sakali lang, no? Pwede po ba wala pa tayo dyan. Ay, okay lang, no? Malapit, madadali pa lang naman, no? Nag-confirm mo, no? Madadali pa. Tara, Genshi. Hindi ako naman. Find the coefficient of that term. Ito, tinanong ko na kanina ha. Sinabi ko na kanina. Sinagot na natin to kanina. Negative 2x to the 5th y squared. Ano daw? Ano daw yung pag sinabi natin coefficient lang? Ano daw yun? Coefficient lang ha. Coefficient lang. Kita natin, no? X, A, very good. Nakikita ko naman puro letter A, wala nang feature pass, no? A, K, A, Lucas A, Darin rin A, Quarry A, Y, A. Hindi ko pa nawin, A, negative 2. Is it negative 2 or 2? C, E, kakaiba. Okay, let's answer this one. No? Pag sinabi natin ganyan, coefficient, ulitin natin, pag coefficient lang ginamit mo, numerical coefficient yung tinutukoy. Ito yon, no? Sinasama natin yung negative sign. So, ang sagot natin, very good na nakita ko letter A. Okay? Ito coefficient din, ito coefficient din, pero sila ay literal coefficient. Which is, ito, kasama variable, sinus, basic, negative. Okay, ito na. Endan nyo na yung mga papel nyo, no? Kasi mahirap na yung susunod. Okay lang ba? Thank you, Engineer Ken Salinas. Ito na. Simplify na. Ayusin natin para mas madali. 3x cubed minus. Kunin nyo na yung mga papel ninyo kasi medyo mahirap siya. Over 6x squared plus 4x squared over 2x. Sagot. Oy, good evening sa Ilaya. Doon kay drop. Natawa naman ako yung fuel method. Sorry. Mabilis kasi ako matawa sa mga ganyang comment eh. Okay, ano sagot natin? Sige nga. A.
Okay, anong Sir, may go out. Pwede mag-go out. Pasabay ng turon ha, kung sakali mag-go out. Tsaka palamig, yung ano ba yung tawag din sa palamig na choco? Yung chocolate na palamig. Anong sagot? Nako. Anong sagot natin? Hindi nga. C, C, A. Magkakaiba. C, D. Basic daw. A, B, C, D. Dami. Nako, wala na. Mahirap na siya, no? Like sa inyo, yung mahirap na part eh. A. A, sintas ka na. Wala ba? Nako, baka October pa ang trigo eh. Okay, let's answer this one. Okay? Sige, i-type nyo lang yung answer nyo dyan ha. Magkakaiba kasi, no? Nakikita natin yung I love you. Basic C yan. Tingnan pa sa mga. Okay. So, ang gagawin natin dito, ganito yung gagawin nating atake, no? Tama ba to? Ginagawa natin technique dito is tinitingnan, hindi tayo basta-basta gumagawa dito, no? Hindi tayo basta-basta gumagawa kung multiple choice naman, no? Ginagawa natin kasi, pag nakakita tayo ng multiple choice na tanong, no? Kung hindi man nagpapaquiz ng multiple choice yung teacher ninyo, nasa kanila yon, no? Pero kasi natin dito, butterfly method, hindi tayo mag-butterfly kasi titingnan natin to. So kung ganito yung form natin, parang iaayon natin yung gagawin natin sa kanila. Wala pa tayong plain GEO eh. Baka next month pa ang trigo Tapos sunod is geometry na. Okay? So ang gagawin natin, kailangan lang ipaparehas natin dito, di ba? So, ang gagawin natin, kailangan makakuha tayo ng ganito, no? Isa sa mga yan. So, ang gawin natin, kailangan 2 matitira dito sa baba. Kung nakikita nyo, puro 2 yan, no? 2, 2, 2, 2. So, kailangan maging ito, maging 2. Tanggalin natin sa kanila yung dito. Tanggalin natin sa kanila yung 3x squared. Dito sa taas, tanggalin natin. Kasi, bakit natin ginawa yun? Kasi, iaayon natin dito sa baba, no? So, gagawin natin yan. Pag tinanggal natin yung 3x squared, matitira dito is x. Matitira naman dito is 3 na lang. Sa baba, matitira is 6x squared. Tama ba? Tapos dito naman, makikita natin dapat magiging 2 yung matitira dito, no? So, ang gagawin natin, pagka nag-cancel na tayo dito, pwede na pala natin cancelin to. Cancel tayo. Cancel, magiging x na lang to, di ba? Dito naman, magiging ano to? Magiging 2. So, magiging dito sa part na to is 2x. Tama ba? Ngayon, dito naman, makakancel na natin to. Anong gagawin natin? Nag-cancel na. So, pag nag-cancel tayo, ito. Tama ba? Ginawa kong cancel? May 2 ba yun? Wala yata yung 2. Okay. So, matitira dito sa baba is 2. No? Ang matitira na lang natin dito is x minus 3 over 2 plus 2x. Wala yung sagot. Tama ba? Tama ba ginawa natin? O kulang pa? Erroneous? Erroneous ba? Ang hirap, no? Ulitin natin. Hindi daw nakita eh. Liitan ko ng konti, ha? Baguhin natin. Ilabas yung mga papel nyo dyan. Okay, ulitin natin. Liitan ko ng konti kasi masyadong wala. 3x cubed minus 9x squared over 6x squared plus 4x squared over 2x. Okay. Ngayon, gagawin natin, ito kasi pwede tayo dito mag-cancel. Nakakamiss mag-math. Kala ko cross-multi. Gamit ka reverse ano yung sabihin ng reverse engineering? Para lagi nababasa yan. Hindi, ganito gagawin natin. Kasi kailangan dito, makukuha natin yung highest na pwede nating makuha. No? So, halimbawa, makakapag tayo dito. Tawag natin dito is nakakapag-factor tayo, no? Kala ko gagamit na okay, gumamit ng fuel method. Bawal nga yan. Wala yan, no? So, gawin natin ito. Ilabas natin 3x squared. Pag nilabas natin dito yung 3x squared, matitira is x. Matitira naman dito is 3 na lang. Nagigets ba? Na pag binaliktad mo kasi yan, ganyan, no? Pag nag-distribute ka, ito magiging sagot dyan. Okay? Tapos, ang mangyayari doon, bakit natin ginawa yun? Para makapag-cancel tayo. Ayan, no? Cancel. Diba?
Tapos dito naman, dito makikita nyo cancel. Itong 4, kakancelan mo ng 2. Ilan na matitira pag nag-divide ka ng 4 tsaka 2? Magiging 2, ito magiging 1 na lang. Tama ba? Dito naman, ito merong 1 na invisible. Ito, pag minag-minus mo, ito matitira 1, ito magiging wala na. Okay? So, ang mangyayari dyan is 2x na lang. Dito naman, ang gagawin natin dito, ito na yan ha. Okay? Dito naman is, kailangan makakancel natin yan. Cancel. Ito, matitira 2. Okay? So, ang matitira sa atin dito sa taas is x minus 3 tsaka over 2 plus 2x. Ngayon, ang gagawin natin dyan is ipag-add natin sila. Paano natin ipag-add? Ito, kailangan makuha natin yung kanilang, ano bang kanilang LCD? 2. 2 divided by 2 times 2, times 2 divided by 2, 1 times x minus 3 magiging x minus 3. Nakasunod ba? Mahirap na yung pinagagagawa ko dito. So, dito naman, meron kang invisible na 1. So, 2 divided by 1 magiging, times dito, magiging 4x. Tama ba? Nagigets ba hanggang dito? Okay. Ngayon, ang gagawin natin, pagsasama-samahin na natin to. No? Dito tayo sa kabilang side naman. Mag-like kayo dyan pagka tama yung ginagawa natin. No? X minus 3 plus 4x over 2. Ngayon, pag sinimplify natin yan, magiging 5x minus 3 over 2. Ngayon, para maging ganitong form, ang mangyayari dyan is hihiwalayin natin sa magiging 5x over 2 minus 3 halves. So, wala sagot. Wala pong sagot. Walang sagot. Ang sagot natin is ito. Ito. 5x minus 3 over 2 magiging 5x over 2 minus 3 over 2. Okay? Final answer natin yan. So ngayon, kung wala yung sagot, kung i-run news, okay lang yun, no? At least alam natin yung bonus to, no? Hindi natin ipapa-assignment, bonus na lang. Pagka ganyan, dito kasi sa Tokos Classroom, pag walang sagot, okay lang, no? Basta, ito lang ha, baka kasi, thank you, Daririn, pag sa atin bigay ng music play. Ganito ginagawa natin dyan. Kapag mali, wala kasi yung sagot sa pagpipilian, okay lang yun. Dito lang ha, sa akin, okay lang yun. Ang kailangan lang natin dito is matutunan natin yung process. Nagigets, yun, mga estudyante, mga ano natin ha. May nakuha kong points. Good evening. Nakikita ko na yung mga regular students natin, no? Okay, thank you po, no? Basta gets yung process ha. Good evening, Ma'am Shell, no? Factor completely, factor completely daw. So, ayusin ko lang. 2x to the 4th minus 18x squared. Ano pong method ginagamit mo? Sana mapansin. Method ng ano? Anong pwedeng piliin na sagot dito? Kung sakaling board exam to, ang pipiliin natin na sagot ay feeling ko wala. Wala tayong pipiliing sagot dyan. Sige, bayaan nyo na lang. Sa akin na lang muna yan, no? Mali ko. Mali talaga. So, pero, hindi pa. Medyo. Kasi number 12 na eh. Hanggang 15. Anong method ba? So, hindi pa kayo late, ha? Pero malapit na matapos sa mga answer ko. Okay. Tingnan natin yung mga sagot. 2x squared to times x squared minus 9. Ito naman is 2x squared tapos x cubed minus 9x. Ito naman is 2 times x to the 4th minus 9 squared tapos is 2x squared times x minus 3 tapos x plus 3. Sagot, you cannot leave a blank sa boards. Tama yun, no? Hindi tayo pwede mag-iwan. Anget 0. Thank you po sa pag-send ng rules, no? Tama, hindi tayo pwede mag-iwan. Dito lang, basta lang. Dito lang sa akin yun, pagka wala talagang sagot. Pero ang turo natin, pag board exam, bawal mag-leave ng blank. And then, kung sakaling medyo kamukha niya, yung sagot, doon tayo. Kung pareho naman, is letter, yung mas naunang letter. Ngayon, dito, sa mga ganitong process, is process talaga, di ba? Solution-based yung mga ganito. So, kailangan, kung mali, hindi ako
Letter C, ano sagot? Nakikita ko magkakaiba. A, D. Okay, let's answer this one. Okay? So, ang gagawin natin dito, pag di alam C, sagot. Ay, wala, hindi ko tinuturo yan. Pag di ano, nasa sa inyong choice yan, ano? Kung anong letter. Let's answer this one. Ilabas muna natin, tingnan natin dito. Paano natin gagawin dyan? Ito, 4, ito, 2. Pwede natin ilabas yung 2, no? Tapos dito naman, 2 tsaka 18, pwede natin ilabas yung 2. So, 2x squared yung ilabas natin. Ang matitira dito is, baka makita yung apelido ko, ano? X squared matitira, tapos, teka lang ha, ayusin natin. Okay, x squared matitira, tapos, matitira dito is 9. Nagigets ba? Ano pang ginamit mo, sir? Anong method ba yan? Hindi ko alam anong method eh. Method, ano ba to? Yung may, nagpa-factor out, ano ba yan? Factor out yung ginagamit natin, no? Ulit ha, nag-factor out tayo ng 2x squared. Ang matitira dito sa taas is x squared na lang. Tama ba? Okay, ngayon, dito naman, ang matitira naman dito, pag inilabas natin 2x squared, ang matitira dito is 9 na lang. Okay, ngayon, tama yung sinasabi yung difference of 2 squares. Ang mangyayari dyan, ito, ipa-factor natin. Pag difference of 2 difference of 2 squares, ito, i-square root mo yan, yung x squared, ito, i-square root mo din. Ganyan siya pag isusulat mo, no? Pag difference of 2 squares, so bakit difference of 2 squares? Ito, perfect square, ito, perfect square, tapos ito, naka-minus, no? Naka-minus siya. So, ang gagawin mo dyan, lalagyan mo siya ng plus, lalagyan mo siya ng minus, or minus or plus. Depende na yun kung anong gagawin mo. So, 2x squared, ito na yung buong nating factor. Letter D. Very good, no? D. Tama, sige. Kapag mali, huwag kang magpatuli. Common monomial factor then sum. Ay, tama yan, no? Very good, Ma'am Shell. Nagets ba? Letter D, sagot natin, ha? Next. Ala na lang, 3 na lang ba to? 3 na lang yata. Ito muna. Expand daw, expand. Kailangan nyo ng ballpen dito. Expand daw natin. 2x minus 5. Tapos, 3x squared plus 2x minus 5. Kuha kayo ng papel ninyo para mag-expand. Dito natin gagamitin yung kanina. Ako na lang po ang Ako na lang po ang lalabas. Pasabay ako, ha? Turon, tsaka ano. Ay, hindi, sa amin hot cake dati pag may lumalabas, no? Hot cake. Hot cake, tsaka Chokwick. Yung Chokwick na ano, Chokwick na malamig. Sabay mo na rin yung pagkakantin, no? Expand daw, ilabas niyo yung ating mga ano dyan. Letter E. Multiplication, letter E. Bye na lang, sir. Pag sinabi natin expand, anong ginagawa natin yan? Ilabas niyo yung mga ano natin, walang sagot kaya. Meron yan. Pag di po lumabas yung nag-aral, erroneous na naman? Let's answer this one, mukha daw erroneous. 11 dapat. B pinakamalapit. Okay. Sige. Ganito ginagawa natin dyan, no? Pag ganitong problem, ginagamit natin yung parang FOIL method. Hindi kasi tinatawag na FOIL method kasi 3 to no? Ang ginagawa kasi natin pag FOIL method, ganyan, di ba? FOIL method yan, di ba? Yung 4. Yan kasi 6, no? Uy, FOIL na. Good evening, Sir Paul. Okay? Distribute na lang natin. So, ganito gagawin natin. Itong 2x, multiply mo dito, magiging 6x cube. Tama ba? And then dito naman is magiging ba't ganun? Ba't nilagay? Ba't 6x? Tama. Tapos magiging 4x squared. Di ba? Tama. Ayan ha. 2x tsaka 2x. Dito naman sa kabila. Magiging minus kasi negative. Minus 14 x squared pala. X. Okay? Ngayon, dito naman sa negative 5, lagyan natin dito. Magiging negative 15 x squared. Sa kabila naman, negative 10x. Dito naman sa kabila is positive 35. 35, negative 24x,
94 ba? Mali. Sir, wala po. Pasok. May pasok tayo. Everyday tayo papasok. Negative 14. Dito naman. Okay. And then dito naman, isa na mangyayari. 4 plus positive 4. Tapos plus mo dito sa 15. Magiging negative 11x squared. And then 6x cubed. Sagot natin. Meron ba? 11. Bakit 44? 44 ba? Walang sagot. 6x cubed minus 11x squared minus 24x. Oh! E tayo. So, wala sa choices. No? E. Ito yung sagot. Okay? At inuulit lang natin ha. Kapag ka wala sagot, okay lang yan. No? Basta ang mahalaga, nakinig, tsaka alam yung process. Okay? Very good ha. Letter E. Ayun ang sagot natin ha. Nag-gets yan ha. Foil method lang. Ito. Solve for x. No? Solve daw for x. So, may solve pa ng x. X squared minus x over x plus 1 equal to 0. Nasa item na ba? Yan, very good. Ang mahalaga method na. Bonus. Minsan kasi namamali yung mga choices natin ha. Sorry. Pagka gana na. Ano sagot? Negative 1, sir. Is it A or B? Hey, Ma'am G, good evening. Difference tsaka cancel. Sige nga, tinanga natin dito. Positive 1 po, sir. B. Uy, Sir Garo, andyan ka pala. Late yata mga regular student natin ha. Ay, kita ko ha. Connected ba yan sa general mathematics? Yes, connected to general mathematics. Na kung matatandaan ninyo, ang algebra is parang pinaka-simula yan pagka grade 7. Late ako sir. Oo, nakita ka na. Ma'am G. Tapos, ang mangyayari kasi dyan, algebra, ngayon, susunod dyan yung mga linear algebra, advanced algebra. Lahat yun galing sa algebra. O, tayo ko po minsan, depende kung anong oras. Minsan, mga 8, 9, ganyan. Oy, good evening. Ano, last 2 items na lang tayo. Nag-cutting. Ang cutting din, ang explanation natin ng cutting, pagka nandito ka, tapos umalis, nag-cutting yun. Kunya, nag-CR. Di ba? Good evening, no? Sir, Garo. Okay, let's answer this one. So, ang gagawin natin dito is, i-factor muna natin yung taas. Factor natin. Magiging x minus 1, tsaka x plus 1. Different of 2 squares. Tama ba? Ito, square root natin. Ito yon. And then, ito, square root din natin. 1 yun. Tapos, minus or plus or minus. And then, x plus 1. Okay? Ngayon, equate mo sa 0. Dito kasi, makakancel natin to. Tama ba? So, ang matitira na lang dyan is x minus 1 equals 0. Ngayon, ito, i-transpose mo doon sa kabila, magiging x equals 1. Ngayon, ang sagot natin, 1. Pero dahil medyo complicated siya, ang gagawin natin, pwede nating i-try yung negative 1. No? So, i-try natin yung negative 1 dito para malaman natin kung 0 din ba yung lalabas. Halimbawa, x squared minus 1 over x plus 1 equal to 0. Ito, confirm na yung 1, ha? Confirm na. Pero dito, testing natin yung negative 1. So, kung negative 1 ilalagay natin, negative 1 squared minus 1 over x, negative 1 pala, negative 1 plus 1 equal to 0. Ito ang mangyayari dito, magiging 0 over 0 equal to 0. Hindi pwede yan. Erroneous yan, no? Ang tawag natin dyan, pagka 0 over 0, discussion natin kagabi yan, ang tawag natin dyan is indeterminate. Indeterminate. No, sa mga nakaabot kagabi. O, panoodin nyo na lang yung live doon, no? Ganyan, no? Pagka, kunyari, 1 over 0, yan ay undefined. Okay? Pagka 0 over 0, yan nga yung indeterminate. Indeterminate. Pagka 0 raised to 0, indeterminate din. Indeterminate. Okay? So, pag ganyan, pag nag-shift solve ka, hindi lalabas. No? Okay? Very good, ha? Last item na tayo, no? Okay.
Factor completely. Oh, ito lumalabas talaga to sa mga exam ninyo. Tsaka sa mga board exam, di ba? Sa mga pa-quiz ng teacher ninyo. Sige nga. Raised to infinity rent. Infinity, oo yata, no? Undefined yung zero kapag, yes, pagka denominator tsaka numerator, yun yung indeterminate. Paano daw pa ipa-factor completely yan? Kabisado pa ba? Cube of binomial for indeterminate limits. Yes, pagka nasa limits na tayo, no? Kahapon, no, kung di nyo naabutan yung ano natin, sir. Sige nga, tinangan natin. Sa mga hindi nakaabot in-upload ko na dun dito sa channel natin. Thank you po sa mga nag-send ng gifts, nagla-like na para umangat yung ating i-share ng live, no? Para mas marami pa tayong maabot na viewers, no? Ito naman is free lang, no? Na natin. Puro algebra lang po ba topic? Yes, algebra lang tayo. Ngayon na lang algebra. October algebra tayo. And then sana matapos ng pero kung sakaling hindi matapos, kailangan nga matapos. Minsan next trigo yata ang next muna natin, tsaka tayo magge-geometry. Plane and spherical geometry ba? Ano ba yung isa? Analytic pala. Spherical, trigo pala yun, Basta naman na tayo ngayon. Sana nga matapos natin tong reverse engineering. Next month, calculus, sir. Still design. Wala tayo niyan. Iiwan ko yung still design sa mga professor ninyo. Pati ako dyan, hindi magaling yung still design. Yes, try ko na. Aerodynamic. Wala tayong ganyan. Ang sagot natin, ako kita nagsasagot Yes, every night tayo nagla-live, Sir Gio. Wala akong nakikita nagsasagot. Sumagot, nabasa ko, wala akong nakikita nagsasagot Pinapa-memorize lang yun Difference of 2 cube. Letter E? Anong mga exam sa engineering, sir? Anong mga exam sa engineering? Hindi ko alam. Letter C, A, B, A, all of the above. Okay, let's answer this one. Pagka ganyan, cube, basta nakakita kayo ng cube, anong ginagawa natin? Pag cube, ganito gawin ninyo, no? Square root mo muna, makakakuha ka kasi ng ganyan dyan. Isang binomial tsaka isang trinomial, no? Tama ba? Walang magilat. Find the cube. Cube mo muna, x. Dito naman, cube mo to, 3. Okay? I-double check nyo na lang kung tama o mali, Tapos kopyahin mo. Okay? Kopyahin mo kung yung sign. Kunyari, ito cube mo, tapos, cube root, kopyahin mo yung sign. Ngayon, i-square mo yan, x squared. Tapos, ito, yung kabaliktaran na sign naman. Tama ba? Pagbaliktarin mo yung sign, tapos ipag-multiply mo sila. Ano mangyayari? Magiging negative 3x, positive 3x. Tapos, ito naman, kokopyahin mo yung sign, magiging negative. Positive ba? Ano ba dapat? Square pala niyan, plus 9. Check nyo nga kung tama lang. Tama ba? O mali? Tama ba yan o mali? Is it positive? Tama, mali? Correct? Sige, double check nyo na lang din sa ating Pero ayun yung natatandaan ko paano yan i-factor, no? Ulitin natin, Kung ganyan yon, positive man yan o negative, ginagawa natin, kinocube natin, cube root mo, tapos kokopyahin mo kung negative, kung positive, positive. Okay? Ngayon, ipag-multiply, ito muna, square mo to, ito yon. Tapos, ito naman, i-square mo, ayan yon. Yung nasa gitna, i-multiply mo silang dalawa, tapos yung kabaliktaran na sign, which is positive. Okay, pwede nyo i-double check nyo na lang, no? If A plus B, alternate signs ang try. Tama yan, tama ba yan? Given na po ata sa binomial automatic plus trigon. Nagigets ba? Tama ba yung sagot natin? Correct? Okay. Sige. Pwede nyo namang i-double check, no? Tapos, anuhin ka na lang. Tama ba? Hindi ko rin, pero ayun yung memorize ko. Tama ba?
Hindi ko alam kung ano sagot dyan eh. Pero ayun yung memorize ko, no? Tama naman. Sige. Distribute property in checking. Ha, pa-double check na lang. Pwede naman natin i-double check din. Distribute natin. Ay, oo nga, no, tama yun. Pwede natin, ito, magiging x cube. Tapos ito, magiging plus 3x squared. Ito, magiging 9x. Tapos dito, magiging negative 3x squared. Ito, magiging negative 9x. Tapos dito naman, magiging negative 27. Makakancel. Matitira is x cube minus 27. Tama naman, ano? Correct. So, ayan. Maraming salamat. Hanggang dyan lang tayo. No? Wala nga tayong code pa lang. Hindi ko nakalapaglagay. Ano? Maraming salamat sa mga nanood sa atin. No? And, ayan muna tayo kasi ang topic lang naman talaga natin is introduction to algebraic expression, no? Quiz time na. So, maraming salamat sa mga nakanood, no? Yung mga hindi nakaabot sa atin. Thank you po, Sir Tomato, sa pag-send, no? Yung mga hindi i-ano na yan, tawag dito, dismissal. Oo, dismissal na. Ina-upload naman natin sa, sa YouTube, tsaka dito sa atin. Thank you. At sobrang late na. Thank you po. Pasensya na, medyo alas 10 tayo ngayon. Kasi nag-jogging ako kanina. May mga ginagawa si Sir na, na assessment muna. Ano kasi yung assessment? Na maraming salamat. Nakikita ko na madami tayong mga nanonood. Tsaka, dami nagpa-follow sa atin. No? Thank you po. And sana may natutunan kayo ngayong gabi dito sa atin. And sana October matapos natin, ha? Assignment? Yung assignment natin, wala yung assignment natin. Hindi ko na masagot. Ang hirap. Basta na kung paano nyo na lang hindi. Usually, gabi tayo, ha? Minsan kasi bumibiyahe din ako, no? Mapag-iwanan ka po sa assignment. wala tayong assignment. Basta tingnan natin muna. Hindi, iwan ko muna kung anong topic natin bukas. Radicals and exponent tayo, ha? Tandaan nyo, radical exponent bukas, ha? Magaling ako dyan, tuturuan ko kayo ng mga technique, ha? Okay? Yung mga hindi nakaabot dyan dito, tinan nyo na lang yung dito sa ating channel, no? Kung anong natin, ha? Ito, dito sa baba, dyan, dyan sa Sir Tokwa YouTube channel, tsaka FB, ha? Good night, everyone. Thank you. Tayo ay radical and exponent bukas. Makukompleto natin to. Siguro gabi tayo, ha? Thank you po. Good night. Sleep tight, ha? May pasok pala bukas. Tama ba? May pasok. Tuesday, no? Thank you very much. Thank you sa mga nag-send ng gifts, nag-like, nag-share, and mga nanood sa atin. Thank you po. See you tomorrow.